months. 23 ng umaga sa buong Kapuluan. Magandang umaga po. Good morning, Kuya. And Pero magandang teka umaga sa lang, inyo. bakit nga masyado ka talagang formal? Yes, very formal. Hindi, tatinanggal ko pa nga yung Amerikano. Bakit ka nga naka-Amerikana? Anong meron? Meron bang special event today? Alam mo, napakahirap magbenta ng load. Kinakailangan Karili ng outfit, gano'n. Kinakailangan ka-outfit ka para medyo mas convincing yung pagbibenta. Talaga Okay. ito si Attorney Gino. Okay. Pero I get mamaya tatanungin natin yan kung bakit Kamusta sa na yung formal na formal. Luneta trip mo kahapon? Napakaganda naman dun, di ba? Malinis. In fairness. Malinis! At saka yun nga, nung naglagay ako ng photo sa Instagram ko, sabi ko, it's been a while since I was back dun sa Luneta. And ang laki na talaga ng improvement. Ang dami ng mga facilities sa bago, I'm not sure if it's bago, pero since medyo matagal na nga ako hindi nakapunta doon. So, Ako din, alam mo, ang dami 5 talaga years dapat na. i-discover na mga new amenities. At saka wala doon. na sa mga lugar na mga medyo madidilim. Lahat Wala maayos. na. Lahat na landscape. At walang basura. In fairness doon sa lugar na yun. Good. Tsaka yung ang mga kasama namin na mga guards doon, talagang mahihigpit. Talagang nag-iikot-ikot sila. Kahit nung dumating kami nung madaling araw, nag-iikot talaga sila. Tinitingnan nila yung lugar, binabantayan nila. Kung Binabantay nila kung nagtapon ka ng mga basura. Yes. Kaya talagang kudos sa mga namamahala ng Rizal Park ngayon. Minsan punta tayo dyan, nasabay-sabay. Pero bago ang lahat, may bago tanong ang muna lahat. ako sa inyo. Dahil lagi naman natin inumpisa ng ating umaga ng mga katanungan. Kayo ba naniniwala kayo na lahat na nangyayari sa inyo ay nakatakda na or talagang gusto to ng Diyos na mangyari sa inyo? Good or bad man yan? Ayan, si Doktor. Ako para sa akin kasi, binigyan tayo ng kalayaan ng Yun, Panginoon I was gonna say the same thing. kalayaan makapag-isip at saka kalayaan na kumilos, and therefore, we should be responsible sa lahat ng action at pag-iisip at ginagawa natin. Kung i-blame mo lahat sa Panginoon Diyos ang ating ginagawa, parang naman unfair sa Kanya yata yun. Actually, ako yun din yung sasabihin ko. Inisip ko lang kung paano ko siya talaga i-word. Kasi di ba we were given the freedom? The will. So basically, you decide what really goes on in your life. So what I'm saying is, kung kunyari, binigyan ka ng choice ni Lord and one over the other, then you choose this, and then hindi maganda yung outcome, hindi mo siya dapat sisihin, hindi mo dapat sabihin, gusto kasi ni Lord, ganito yung mangyari sa akin. Kasi ikaw naman ang nag-decide exactly nun kung ano yung gusto mong mangyari. Pero kumbaga parang, at saka ang isa ko lang palaging iniisip is kung sakali man nabigyan ka ng say trial, ang paniwala ko kasi is lahat ng ibibigay sa'yo ni Lord, alam niyang kaya mo. So alam niya na malalampasan mo to, and kahapon nung isang araw may nakita ko sa Facebook, sabi niya, this too shall pass. It may pass like a kidney stone, but this too shall pass. So, ibig sabihin, Yun. parang kahit ganong kahirap, kahit ganong kasakit, lalagpas to kasi binigayan sa'yo ni Lord dahil alam niya na kaya mo yan. Pero, pero ano ba ako gusto kong malaman talaga yung kasagutan base sa kung ano yung nilalaman. Yan. Ano nga? Ano nga Yan ba? ang sasagutin syempre ni Brother Eddie Soriano para sa ating Biblically Speaking. Merong nangyayari sa atin, gusto natin. Halimbawa, ni-rape mo yung anak mo, nagkaanak ka ngayon sa anak mo, ang may gusto nun, ikaw lang. Biro mo, napakawalang hiya naman ng tatay na yung anak niya nire-rape. Inanakan yung anak niya. Gusto ba ng Diyos yun? Basahin natin ang 1:13 ng Juan. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Meron palang mga ipinanganak sa kalooban ng dugo, sa kalooban ng laman. Yung mga talagang sa Diyos, yun mga ipinanganak hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. May ipinanganganak sa mundo sa kalooban ng Diyos, kagaya ni Juan Bautista. Kalooban ng Diyos yung pagkapanganak sa kanya, kagaya ni Jeremias, kagaya ni Pablo. Kalooban ng Diyos yung pagkapanganak sa kanila, talagang gusto ng Diyos na umiral sila. Pero meron mga tao umiiral dahil pinanganak, dahil ni-rape ng tatay niya yung anak niya, kaya yung naging anak nung anak niya, apo niya, anak niya pa rin. Yun namang nanay, yung anak niya, kapatid niya, dahil anak nung tatay niya, kapatid niya sa ama. O tinan mo, nagkakaroon ng magulo. Bakit?
Hindi kasi lahat ng nangyayari sa mundo kalooban ng Diyos. Masasabi mo, bakit ho nangyari? Pinahintulot ng Diyos. Kasi binigyan tayo ng free will. Binigyan tayo ng freedom of choice. Pwede kang mamili kung ano ang gagawin mo. So meron tayong free will. Pwede kang mamili. Susunod ka ba? Kaya mo sumunod? Pwede. Kaya pagka sinunod mo yung gusto mo, ang nangyayari yung kalooban mo. Pinapahintulot lang ng Diyos. Pero hindi kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na magpakamatay ka sa droga, kapatid. Ba't nangyayari sa ibang tao? Kasi binibigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nun, kapatid. Sakto naman pala yung sinabi ni Attorney Jess at saka ni Doc Jan na free will yan. Meron tayong mga bagay minsan na ginagawa na, well, pinahihintulutan nga ng Diyos dahil doon sa konsepto nga na free will. Pero hindi ibig sabihin nun, gusto niya. Kung Diba? naalala ko nga lagi ini-example sa atin ni Brother Eli, di ba, na parang sasabihin mo daw sa Diyos, bakit mo ko pinayagang magkasakit? Kunyari, Oo. may lung cancer, Bakit ganyan. ako adik? Oo, yung pala, yosi ng yosi, di ba? Oo. Parang bakit mo sisisihin yung Diyos sa ginawa mo, sa Correct. pagpapabaya mo sa sarili mo? So yun yung parang sinasabi nga niya na Sinisisi free mo will. lahat except yung sarili mo. Oo. Diba? Kaya tama naman pala ang inyong mga hinuha. Correct. Oo. Ano ibig sabihin nun? Ha? Hinuha? Parang Di ba theory namamana yun? kayo ni Kuya. Tama Ni Kuya theory. yan, Anong hinuha? Monica, yung mga pagsasalita mo. Wording, oo. Mukhang, Tagalog na Tagalog. Tagalog. nakukuha mo lahat kay Kuya yan. Anong Hinuha. hinuha? Hinuha. Oo, Ang parang alam ko lang sis. huha. Hinuha. Theory yun sa English, if I'm not mistaken. Kasi naman, minsan sa third part ng news pag kami ni Kuya, naririnig mo yun, Oo, di diba? ba? Nag-vocabulary talaga kami ng Filipino, talagang nosebleed. At least may natututunan tayo. Katulad ng natutunan natin kay Brother Eli Soriano. Kaya maraming salamat po kay Brother Eli Soriano para sa ating naging biblically speaker. Ito naman Tuesday na, hindi pa rin kami nagkikita nitong babaeng to. Hindi ako nakikita eh. Asa pa ngayon si Kikay? Good morning, Kuya! At good morning sa inyong lahat dyan sa bahay. Oo, tama ka, Angela. Siyempre, Tuesday ngayon. Alam mo naman, pag Tuesday, it is my market day. Oo, at siyempre, nandito po ako ngayon for the first time ever in my entire lifetime. Oo, nandito po ako ngayon sa Bernabe Market in San Antonio Valley 1 in Parañaque City. At ngayon, mga kasangbahaya, kung makikita nyo, konti pa lamang po yung ating mga mamimili sa aking likuran at yung ating mga tindera at tindero ay nagsiset up pa lang ng kanilang mga ibebenta para sa araw na ito. At ngayon napapaligiran ako ng mga gulay, yan yung ating mga vendors. At dito naman, dito sa aking left side na dito yung bagsakan mismo. Galing pa yan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Usually sa Balintawak daw o sa Divisoria nila kinukuha yung kanilang mga binibentang mga gulay. Mamaya mga kasangbahayan na magbabalik ako dahil ihahatid ko po sa inyo kung magkano na nga ba ang ating mga pangunahing bilihin sa palengke. At para po sa ating mga kasangbahay na nais na pumamalengke ngayong araw na ito, kung malapit lamang po kayo dito sa area, kung taga Parañaque po kayo, ay highly suggest na sumugod na po kayo dito sa Bernabe Market in Parañaque City. At bukas na po sila, pero karamihan po ng mga mamimili ay nagdadagsaan dito ng mga 7 a.m. onwards. At mas marami po ito daw kapag weekend. So, kaya syempre, samantalahin natin, ngayong konti pa yung mga tao. Let's go na, mamalengke na tayo. At ito po muna ang ating palengke price watch. Ako po si Kikay at balik sa inyo dyan sa bahay. Alright, maraming salamat sa iyo, Kikay. Live na live from Bernabe Market dyan sa all the way Parañaque City. South Girl ngayon si Kikay. Mamaya babalikan natin si Kikay para malaman natin iba pa mga presyo na mga bilihin at kung dagsa na ang mga tao dyan sa Parañaque Market. But this time around, alamin muna natin ang ating quick meal. Yan! Oo nga. Dahil nagkakape na tayo, Doc Ja. Nauna ang Cheers. kape namin. Siyempre, hindi naman pwedeng may panulak pero walang pambara. Kailangan merong mababara muna. Oo, kailangan natin ng pagkain. Ano ba ang ating lulutuin, Doc Ja, para sa ating quick meal? Gustong-gusto nito ni Angel. Bakit yan? Kanin ba yan? Kanin. Galing nga. Kanin
ba yan? Pineapple fried rice po ang iluluto natin ngayong umaga. Yummy. So, ano ba ang ingredients ng ating pineapple fried rice, Monica? Ayan, meron tayong 2 tablespoon ng cooking oil, 1 tablespoon ng onions, 2 tablespoon ng carrots, longganisa, masarap yan, ham. Meron din tayong mushroom, 1 cup ng, syempre, ito yung favorite ni Angel, ang steamed rice, may pineapple, and of course, salt and pepper to taste, diba? Very simple lang, karamihan nga dyan, madalas mga nakatambak lang sa ref natin, diba? Yung mga ready to eat na mga pagkain. So, wag na natin patagalin, Doc Cha. Umpisahan na natin ang ating quick meal. Lagay ang cooking oil sa pan. Maggisa ng onion. Lagyan ng carrots. Longganisa. Ilagay na rin natin ang ham. Pagkatapos po niyan, ay ilagay ang mushroom. Halu-haluin silang lahat. Ilagay na natin ang ating steamed rice, salt and pepper to taste. At syempre ang pineapple. And voila! You have bongga. Biglang nagkaroon ng anong tawag dito? Bell pepper Bell ba to? pepper, oo. Pineapple fried rice. For garnishing lang naman yan. Correct. Angel, Actually, halika ako na, kaya ko tikman skip mo to. yan. Alam ko kung bakit mo gusto yung skip Oo. yan. Pero Angel, tamang-tama Halika sa'yo na, ito. Angel. Tikman mo na to. Yung Dahil ganitong kalaki, 1 serving kay Angel. Correct. Grabe sila. Laglagan sa ere. Ibalik kayo na for naman siya. eh. Tikman Kasi mo, Attorney Doc G, halika dito, Attorney G. Tikman yan, ginagawa ko daw siya. Mamaya. O sige, Dahil wala tikman nang mo. ulam eh. May ulam na ba yan? Titikman namin, ha? May ulam. Meron na, no? Meron. Tsaka bagong luto, mainit. O, kakaluto lang namin ni Doc Jacket. Galing Ayan. naman magluto, di kayo nadumihan eh. Oh, sarap. Siyempre, kami pa. Siyempre. So, yun na mga kasambahay. Yan po ang ating quick minute sa ating sa inyo po dyan. Kung kayo po merong katanungan patungkol sa inyong kalusugan o legal concern, mag-text o tumawag lang po sa mga sumusunod na numero 02-442-6256 or 02-442-6257. Ang aming pong Globe line 0995-582-3762 at ang SAN naman po 0932-947-5386 o mag-send sa ng message sa aming Facebook account www.facebook.com Good Morning Kuya at i-type lang ang inyong name, age, location at inyong katanungan. Ha? So ngayon mag-text na po kayo, tawag na po kaagad para po mabigyan namin ng kasagutan ang inyong legal at health concern. Okay. At dahil kumain kami ng maraming kanin at kakain pa ni Doc Konti pa Ja lang ng naman. maraming Mamaya pa kanin, ulit. kailangan namin to. Good morning, Kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Patrol and live it. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. And good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay. OsteoGuard tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go, galaw! Wow! Sexy siya. Ayan. At syempre mga kasama, pinapaalala po namin sa inyo ha, na ngayon po ay nagkaroon po kasi ng proclamation ng ating Pangulo. Ngayon po ay National Bible Month. Yes. Pero starting po kahapon ay start po ng National Bible Week. So itong buong linggong ito tungkol po sa pag-aaral sa nilalaman ng ating Biblia. And tuting na isipin nyo, si President Digong mismo ang nag-proclaim niya, nag-declare ng month na ito. Just to emphasize the importance of the best-selling book of all time. Ang Bible. The Bible. Napakagandang ano yan. Kasi di ba may mga pagkakataon na pag-uusapan din natin dito, yung Bible, napaka-importanting libro, pero most of the time na ang tawag dun hindi natin napapansin. Di ba? Pero yun na nga, napakagandang proclamation ito ginawa ni President Digong. Pero tayo sa GMK, everyday, Oh, ano dito natin of course. National Reminder Bible tayo Day. to read it. Everyday. Yung mga verse of the day tayo. Biblically speaking. Yes. Pwede nilang abangan yan every morning, di ba? Yeah. Dahil marami silang matututunan mula sa ating pagbabasa ng Biblia. Pero bago ang lahat, syempre tuloy-tuloy pa rin po ang ating public service para sa ating konsulta mo. Alright, Doc Ja and
again, Attorney G, meron po tayong mga kasambahay na nag-send ng kanilang mga questions. Unahin na natin yung medical question, Doc siya. So this one is from Erlinda Icaro ng Camarines Norte. Ang tanong po niya, maari po bang makorek o magamot ang taong may mild scoliosis? Hindi talaga. Diretso talaga, hindi. Hindi kasi the only time that we correct it is if it's more than, well, okay. There are several criteria. Okay, the only way to correct it is through surgery. Kaya ang sagot ko is hindi. Okay. The reason is because you don't do surgery on a patient with mild scoliosis. So, the only time we correct it is if the degree of curvature is more than 40 degrees and progresses 5 degrees every at least 6 months or a year. So kung mild lang naman yung scoliosis mo, there's really no need for you to treat it. To undergo surgery. Ano yung pwede niyang gawin? Wala. Yun na talaga Kasi siya. wala namang problema ang may scoliosis eh. Sa aesthetics. Postural lang Yeah, siya. oo. Aesthetics lang siya. But then again, kumbaga, hindi naman, kapag mild kasi halos hindi mo siya mapapansin. So that's the reason why we also don't encourage doing anything about it, is because 1, your nerve roots are not impinged with the mild scoliosis. 2, it's a false belief that back pain is caused by scoliosis. So wag po natin gawing excuse to. Kasi kung may, may mga pasyente nagpupunta sa kliniko, sinasabihan ko sa kanila, kailan ka ba nagpe-pain? Ilang beses sa isang linggo? May oras ba sa araw? Sabi niya, paminsan-minsan lang po. Sabi ko, di dapat mong maisip na hindi yung scoliosis nagkukos ng pain mo. Kasi yung scoliosis, once you're diagnosed with it, Nandyan na yan. nandyan na siya eh. Okay. So kung siya yung nagkukos ng pain mo, di dapat 24 Lagi. hours a day, 7 days a week, meron kang pain. Hindi. So wag natin, kumbaga sa kung kawawa naman si scoliosis na pagbibintangan. Pero hindi talaga siya yung cause ng back pain. And I tell them that the patients with scoliosis, the reason for their back pain is the same as any other individual. It's because of muscle spasm. Like, matagal kang nakaupo, matagal kang nakatayo, pangit yung posture mo sa opisina, yung mga ganun. So, kung mild scoliosis lang din naman, you don't have to be worried about it. You don't have to be conscious about it. Because unang-una, hindi napapansin ng mild scoliosis. Number 2, if the person, di kasi sinabi ko anong edad ng pasyenteng nagtatanong. No, wala dito. If the person is skeletally matured already and you only have mild scoliosis, chances are it's not gonna progress significantly. So, ang mas concern mo lang dapat is yung pubertal age group. Kasi tatangkad pa sila, lalaki pa sila. May chance pang mag-progress yung scoliosis. Scoliosis kalimitan sa babae. Mas talaga siya, mas prevalent talaga siya sa mga babae. Pero Attorney G, kapag may scoliosis ang lalaki, mas severe yung deformity. Yun yung ng studies. Yun yung napansin sa mga studies. Mas common siya sa babae, mas prevalent siya sa babae. Maybe because of the hormones also of the females, which causes yung laxity ng ligaments more than males. But when a male has it, usually it's Severe congenital and it's more severe. Pero Dok, yung sinasabi nila pagka meron ka daw scoliosis, maganda daw na mag-swimming. Yes, because it's a good back exercise. Now, as we said, okay, may mga pasyente, Dok, refer mo ka sa rehab kasi may scoliosis ako. Sabihin ko, bakit? Kasi parang ginagawa nilang, hindi man, let's just say, akala nila na ko-correct ng rehab ang scoliosis. Hindi rin po. The reason why we refer you to rehab is for strengthening exercises. Because if you have good core and back muscles, it actually helps protect your spine and it may actually help, let's just say, deter the further progression kasi na-maintain mo yung tamang posture eh. So, pag strong yung muscles mo, na-maintain niya yung tamang posture, diretso yung likod mo more than somebody who's nakaganyan na may scoliosis ka na, sige pang ganyan. So, that's the only reason why we refer to physical therapists. And that's why they recommend swimming is because it's a good back exercise. So, kailangan lang ng strengthening exercises, not to reverse the curvature, but to strengthen the core and the back muscles. Ayun. So, just to summarize it, wala pong pwedeng gamot doon sa mild scoliosis. Kasi pero you surgery don't lang really have to be talaga. conscious about it. You don't have to be conscious, you don't have to be scared. Kung baga sinasabi ko nga sa mga pasyente, hindi ko sinasabing baliwalain mo, pero don't worry about it. Yes. Kasi it's really not, well, it's not gonna cause your death,
it's not gonna cause disability unless na nga lang napapansin mo na nagpo-progress siya. Pero kung minor lang siya, minimal yung curvature, and you monitor, what I just recommend them would be you monitor it every 6 months for at least 2 years. If you notice that the curvature is the same, the degree of curvature pareho lang, don't need to be worried about it. Yun. Thank you, Doc Janice. At sana ay namin natutunan si Miss Erlinda. And yun naman, legal question, Attorney G. Yes. This one is from Miss Abigail Di Mayuga na Mindoro Oriental. Ang kanyang question, mayroon po bang mabilis at murang proseso ng pag-aampon? Gusto po kasi naming ampunin ng asawa ko ang anak ng kapatid ko na mag-iisang taon na pero wala pang rehistro. Pareho na po kasing hindi nagpapakita ang magulang ng bata sa amin simula nang iniwan po nila sa amin. Ayan, Yun ang alam ko question. po yung gusto nyo sabihin kasi gusto nyo pong ipangalan kaagad directly sa inyo yung bata, yung family name ng bata. Yes. Ginagawa yun halimbawa lalo ng mga una-una, ng mga unang panahon na ginagawa pagkapanganak at aampunin kaagad, palalabasin sa birth certificate Na na sila sila yung yung mga magulang. magulang. Yan po ay bawal, yan po ay kasong kriminal. Yung ang tawag po dyan ay simulation of birth. So, palagi ko po yun ang gusto nyo tanungin kung pwede bang gawin po ninyo iyon. Mahirap po yan kasi Hindi pagka ba po kasi nakarehistro? napaila ng kaso o yung may mga nagreklamo, ay yung po Correct. yung may pagkakakulong. Talaga pong wala kayong pwedeng gawin kung hindi po yung legal na proseso na kung saan pupunta kayo sa DSWD, hayaan nyo muna na magkaroon ng study ang DSWD. Pagkatapos po kinakailangan formally magpapail kayo sa korte ng kaso para lamang sa formal na pag-aampon po doon sa inyong pamangkin. Wala po tayong choice, we have to follow the rules kasi maaaring napakadali nga nun, pero yung consequence naman later. Yes. Alam niyo po kung bakit? Kasi sooner or later, pagka po lumaki yung bata, pag nalaman pa niya I was gonna say the na same. pinalabas nyo, na hindi naman pala tayo kayo mas masakit yun. Pero kung alam ng batang inampon From nyo the talaga siya start. formally, tanggap ng buong lipunan yon kasi kakalat at kakalat yan, pinalabas lang naman yan na anak pero hindi naman talaga anak. Lalaki ang bata, magkakaroon pa ng sama ng loob sa inyo bilang mga Exactly. magulang. Samantalang kung malalaman ng bata na formal kayong inampon, pumunta kayo sa korte, pinaghirapan nyo, mas ma-appreciate po niya yon. Yes. At saka anak naman pala ng kapatid niya. Tama, So, kaya pamangkin. So, technically, madali naman, mas madali kaysa yung Oo. totally hindi mo kilala Wala yung namang mga magulang. mag-o-oppose, wala namang mag-o-object na dyan In the Yes. first place, wala na kayong mga magulang. Yes. Kaya lang, mas maganda po, nadaanin na po sa legal na proseso dahil maaaring makalusot kagad kayo ngayon, pero pag nagtagal, lalo't pag nagdalaga o nagbinata yung bata, diyan magkakaroon ng problema dahil isisisi sa inyo. Oh, tsaka Oo. pag nalaman pa ng mga kapitbahay yan, Oo. marami pang, Na mga ay, walang usi. biro, Oo. ay, ibang chismis Oo, yan. samantalang kung formal from mo- the start na lang, Oo, pumunta ka sa korte, i-claim ang mo dating na, doon, i-declare mo na ganun, sabihin mo dun sa bata habang lumalaki siya, tama. At mas least walang madaling yung problema, matatanggal. di ba? Correct. Kaya, yun nga, daan yan sa tamang paraan, sa Sa legal DSWD, process. pumunta po muna. Tapos po meron silang study na gagawin dyan na magagamit nyo ngayon sa pagpapail ng formal na petisyon dito po sa ating Pero korte. yun yung gusto ko palang itanong din, Attorney G. Kasi di ba parang katulad niyan, gusto mo mag-ampon. I guess ito mas simple kasi kamag-anak eh. Paano kung hindi mo kilala? Tapos Wala gusto mo rin ampun? problema naman. Okay Pero din kasi lang. di ba parang hindi ka sure na sa'yo siya mapupunta? Yung bata? Yung bata. Hindi. Basta laging padadaanin mo sa DSWD. Kasi yung DSWD ngayon, magkakaroon kasi sila ng study. Una, titingnan niya kung bagay yung bata doon sa iyo. Sa environment. Sa environment, doon sa family, kung okay ba, medyo magagawa siya ng recommendation eh. Kaya ang sa akin nga, baka akala kasi ng iba, quick fix solution, 1 month, 2 months, hindi kasi ganun yun katagal. Normally, just a quick question, Attorney G, gano'ng katagal Mga 2 inaabot? years. 2 years Mga talaga ang 2 years. process. Pero during that period of time, nasa iyo yung bata. Nasa yung Pwedeng bata. nasa iyo yung Yes. bata. Oo, meron yung parang meron yung period na kung saan makakasama mo yung bata. So yung pagka naman ikaw Doc Janice ang officially nagka-signify na intention, mga 95% sa iyo mapupunta yung bata. So malaki naman pala yung Oo, percentage. walang kasi naman siyempre yung DSWD dahil sa lagi tatandaan po natin sa pag-adapt, it is always interpreted in favor of the child. Yeah. Any doubt Correct. Any doubt should be interpreted in favor of the child. Why? Because that is the very purpose Of ng adoption, yes. which is to protect a child. Correct. Diba? To protect the future of the child. Maganda. Diba? Iyon. So lagi natin tatandaan, more than the concerns, more than the interest ng mga adopted parents, it's the adopted child interest that should prevail. May bayad ba yan? Sa mga petitions, meron, pero hindi ganun kamahal lang.
talaga medyo matagal lang, pero worth it naman. O, Kasi ako lifetime naman mo para naman sa makasama akin, anak. kung meron din lang kayong kakayanan, at the same time, halimbawa, kayo naman ay kulang pa sa family sa palagay nyo, at meron kayong na-offer na ganyan, mas maganda i-adapt dahil mas tama rin ang isang bata ay merong kalalakihan na pamilya. Correct. Ayan, pero may isa pa tayong question, Attorney G. This one is from Mary Ruth Bukid mula sa Pasay City. Ang kanyang tanong, na-confine po ang tatay ko sa ospital ng 1 buwan. Gusto na po namin siya ilabas sa ospital pero ayaw po nila kami payagan. Ayaw din po nila pumayag na magbigay na lang kami ng promissory. Mayroon po ba kaming karapatan na magreklamo laban sa kanila? Aba, meron po dahil meron tayong bagong batas nga dyan, bawal nga yung hindi yung tatanggap sa ospital na yung hindi tatanggap sa ospital dahil sa walang deposito. Bawal din na kasi kapag ka hindi mo pinalabas, pwede kitang kasuhan diyan. Oo. Na dinideprive mo ako ng liberty ko, ng freedom ko, 'di ba? Kaya lamang, aminin na natin, you have to really strike a balance. Kasi po minsan hindi kinakailangan maging legal tayo eh. Kayo man po yung lumagay din sa kalagayan ng ospital. Nalagay ko rin yung sarili ko sa ganun eh. Di ba? In the same manner na may karapatan sila, but not necessarily yung i-hold naman yung tao, yung gusto na makalabas. But we should strike a balance na kung saan pwedeng lumabas yung patient, lalo na kung hindi na talaga kaya o sabihin na natin na yung pangangatawan hindi na naman talaga kaya. But at the same time, may kasiguraduhan din naman yung ospital Na magbabayad na sila. na magbabayad sila. Now, ako para sa akin, yung promissory note is more than at least enough. But at the same time, lalo pat kung kayo naman hindi naman talaga yung hirap na hirap. Halimbawa, may cheque na pwedeng iwanan. So, to a certain extent, pwedeng ganon. To a certain extent, pwede yung isang ospital pwede makagawa ng kontrata na kung saan makakapagbayad ng maluwag yung mismong pasyente. Kasi po kapag gano'n na mangyayari, aminin na natin, mako-compromise din yung quality ng serbisyo ng ospital. Actually, yun yung sasabihin ko nga. Kasi kung kunyari, isipin din natin po, may overhead expenses po ang ospital. Isipin po natin, may nurse, may housekeepers, Correct. may medtech, may mga nursing aides, may midwives, may mga doktor, At may laboratory. at may laboratorio. Kung hindi po tayo magbabayad sa ospital, saan po sila kukuha ng pangsweldo dun sa mga ito? Not unless, okay, I was gonna ask, anong ospital ba to? Hindi sinabi if Kasi it's private kung or private no, hindi hospital sinabi. to, may stipulation po kasi na ako pupunta ako sa private, dapat ready ako to pay. Diba? Kaya mo nga sa Kumbaga, private parang dinala. Kaya mo nga sa private dinala, dapat ready ka to pay. Ngayon, ang private hospital naman po, nagsasabi yan ng statement every so often. Miss Monica, ganito na po yung bill nyo, ganyan-ganyan. And in a way, although minsan kasi meron sigurong hindi marunong makapag-usap na maayos, meron namang maganda makapag-usap. Ngayon, may mga times na sinasabihan, this is how I do it in my practice. Sa umpisa pa lang, I will tell the patient, you're probably going to spend this much. Lalo yung mga trauma cases, yung mga na-aksidente. So, kunyari sa ER pa lang or first day sa hospitalization, ngayon, Miss Monica, yung fracture nyo po, ganito, ganyan. So, most probably, ganitong gagastusin natin. Okay po ba sa inyo? Kasi kumbaga, syempre, parang kailangan willing yung pasyente. Kasi at the end of the day, kayo yung mahihirapan pag hindi nyo yun mababayaran. And isipin din nga natin, syempre, we went to a private hospital. Now, the hospital, as I said, may overhead yan. Ngayon, ibang situation kung government hospital. Ibang usapan yun. Kasi ang government Ibang usapan. hospital, pasweldo ng gobyerno. Ang nurse, medtech, housekeeper, lahat pasweldo ng gobyerno. And that's why, hindi sila dapat nag-hold ng mga pasyente na hindi makalabas. Now, this is what I'm saying nga. Katulad ng sinabi ni Attorney G kanina, alamin po natin kung not to insult people or not to say na minamata ko yung iba. But for me lang, depending on the situation, alamin po natin kung saan natin kayang dalin yung pasyente. Kasi ako rin naman na mahihirapan later on eh. Kung sasabihin ko ba na, sige sa St. Luke's natin dalin, tapos biglang, naku, isang araw pa lang, 1.6 million, na paano na to? At saka habang Diba? hino-hold yung pasyente, tumataas at Tumataas. Ang Oo. ginagawa, meron akong alam, ang ginagawa naman, sa halit naman yung pasyente ang hino-hold, mag-iwan ka ng isang kapamilya mo, yun muna lang dito sa opisina. Salitan. Hindi ba? Ibig ko Parang sabihin, ganon. at least walang gastos yun. Kasi pag hinold mo yung pasyente, gagamit ka ng oxygen, gagamit ka ng whatever. Saan naman nakalagay yung nurse. kamag-anak na yan? Nasa isang sulok na Nasa ba? isang opisina. Parang
Di ba nasa isang collateral. opisina lang hanggang sa sila makapagdala ng pambayad ka Collateral agad. siya. Pero Diba? hindi, assuming kung wari na it's a private hospital and wala talaga siyang Bawal talaga eh, anything. bawal i-hold eh. Wala pa rin. Yes. Promissory note is enough. Parang sufficient enough. Yung iba kasi hindi kasi tumatanggap ng promissory Correct. note. Pero Oo. talagang sana pwede sana yon. But I can really understand the predicament Of the hospital. Kahit naman tayo, minsan nga kahit yung cheque sa enrollment, hindi ka nga tatanggap Exact. na. Correct. Pag nag-enroll ka nga, di ba Correct. tinatanggap ang cheque? Kasi lalo Pag personal bumili ka check. nga ng kotse, Attorney J, hindi pwede personal check. Palagay ko yan ang eh. isang bagay na dapat pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan, at least through legislation. Oh. Baka pwedeng halimbawa, kung nasa pribadong trabaho, baka pwedeng sa SS muna i-charge yun. Yung balance. Halimbawa, tapos babayaran. Para bang advance, parang loan din. Although kasi Attorney J, kung ganyan na mangyayari, isipin natin, Walang magbabayad. lulubog ang Ang ospital. Tama yun. Hindi, lulubog Hindi, ang kung ospital, i-direct lulubog mo ang sa SSS, lulubog ang SSS. lahat ng ano. Naintindihan ko talaga yung sitwasyon kasi kung na yan. kunyari, tayong tatlo, ay pwede pala sa St. Luke's, promissory note lang eh. Diba? So, syempre, yun yung isipin natin na parang it's very difficult if you're going to do that. Pero I think tama yung sinabi ni Attorney G that the best thing you can do is talk to them and make a compromise. Exactly. Compromise, baka Diba? pwede may maiwan po kayong isang gamit o Yes. meron kayo natitirang kahit na. Alam ko po napakahirap. Naintindihan ko po yan. Yeah. Madami rin ako napa-hospital na kamag-anak. At ang pinaka-importante lang po, you can talk to the hospital administration para kahit paano po, ma-strike lang yung compromise na yan. Yes. Ayun. So, kapag na ano naman, magbayad tayo ng pinag-usapan. Correct, Oo. sumunod. Para, Kasi kunyari, sa A15 po, magbabayad ako ng installment, ganito, ganyan. Tapos wala ka ng A15. Siyempre, paano yung ospital? Wala na. Ano na pang-aasahan? Kasi naniniwalang walang nakukulong sa utang eh. Correct. Correct. Anyway, maraming Si- salamat sa inyo, Doc John and Attorney G. At mamaya antabayanan nyo pang iba pang mga magpapakonsulta mga kasambahay. At syempre, bago ang lahat, puntahan muna po natin Ayun, ang isa-isa ating ba mga na may mga hindi partner nakapagbayad? dyan po sa puntahan. George, kamusta kayo dyan? Tito Jo, Tita Beth. Sundalong kanin. Sino-sino ang mga nakapaligid sa'yo ng mga bulaklak? Ay, syempre, si Monica. Aba. Syempre si Doc Johnny. Si Angel nasa taas na. Oo. So kita nyo. napapaligiran ka pa rin ng inyong mga bodyguard. Tito Jo, para akong si President Duterte kahapon. First time mo rin ba, Attorney G, na mapalibutan? Para kasi pagka ikaw pala ay napapalibutan na ng pagkagaganda mga babae, parang ayaw mo nang lumabas. Ganun ba? Ay, Even tapos gwapo ang ka na araw. rin, di ba? Ibig sabihin may prepared speech ka na rin dyan. Hindi, Ayaw mo na hindi mag-divert. kinakailangan walang prepared. Baka kung ano masabi. Baka gumamit ng mga expletives na mahirap eh. At mamaya, itotoss mo sila. Yes. Yung kanilang beauty and brains. Naku, napakasarap na nangyari sa ating Pangulo kahapon, Tito Jo. 84 were Alam mo, candidates yun. Alam mo kung ako yung problema, pakulong ko na sila doon eh. Total, ang image naman ng Grabe president. ka naman, Tito Jo. Hindi na kayo makakalabas dito. Ako ang Pangulo. Kung gusto, baka matukhang kayo. Itong activities after na lang. We're back. January 24, 2017 at sa ginagawa pong talaorasan ng ating palatuntunan, 6:22 ng umaga, mga kasambahay. At ngayon naman, balikan natin ang ating isa sa mga kasama dito sa bahay na nasa Bernabe Market sa Parañaque City. Good morning, Kikay! Good morning, Kuya! Good morning muli sa inyong lahat, mga kasangbahay. Good morning! Tama kayo dyan. Nagbabalik po ako ngayon dito sa Bernabe Market in Parañaque City. Dito po yan sa San Antonio Valley 1 sa Parañaque City. At ngayon, ito na mga kasangbahay. This is what you've been waiting for. Dahil ihahatid ko na po ang presyo ng ating mga pangunahing bilhin sa palengke. Ito mga kasangbahay, unahin po natin ang ating yellowfin tuna sa presyong 240 pesos po yan per kilo, habang ang ating bangus naman po 160 pesos per kilo. At syempre, nako, ang tilapia po natin dating 120, ngayon po 130 na po yan pesos per kilo. At syempre, ang hipon po, expected na po na mataas ang presyo nito sa halagang 360 pesos per kilo. At syempre, ito pa mga kasangbahay, nako, ang napakasarap na pusit sa presyong 320 pesos per kilo. At hindi din
din magpapahuli dyan ng ating dili sa halagang 160 pesos per kilo. At syempre mga kasangbahay, ito ang dalagang lapad po ngayon, 300 pesos per kilo. Ayan mga kasangbahay, yan ang ating mga seafoods. Ito, pumunta na tayo sa mga gulay. O ito mga kasangbahay. Yan, naglalakad si Kikay dito sa Bernabe Market in Parañaque City. Ito na mga kasangbahay ang ating mga gulay. Ito, simulahan po natin yan sa ating bawang sa halagang 160 pesos per kilo. At syempre ang ating sibuyas naman po, 80 pesos per kilo, habang ang ating kamatis naman 60 pesos per kilo. Tapos ito ang kalamansi. Nako, kailangan nyo yan kahit napakaliit lamang, but it makes such a big difference. 80 pesos po yan per kilo. At syempre ang ating carrots naman po, 100 pesos per kilo. And of course ang ating ampalaya, our favorite bitter friend, sa presyong 80 pesos per kilo. At syempre hindi din magpapahuli dyan ang patatas dahil marami kang magagawa dyan sa halagang 60 pesos per kilo. Ito mga kasangbahay, moving on, pumunta na tayo sa ating mga kapatid na baboy. Oo, ito na, no, mag-homecoming na ako mga kasangbahay. Ayan na, meron tayo ditong mga vendors. Tapos ito na mga kasangbahay, ano, nagdadagsaan na po ang ating mga mamimili dito sa Bernabe Market. Nakikita nyo, nagpupunta ka na sila dito. Okay, ito na. Sige po, kuya, daan lang. Ayan. O, di ba, part-time traffic enforcer pa. O, ito mga kasangbahay, ito na ang ating mga baboy. Unahin na po natin ang liempo sa halagang 210 pesos per kilo. Wow, talaga, nanay. Oo, at syempre, itong ating pork chop, nako, ito paborito ko, 190 pesos po yan per kilo. Habang ang ribs naman po, 180 pesos per kilo. At syempre, hindi rin magpapahuli dyan. Nako, hiningal ako. Ito ang crispy pata. Yan yung dahilan bakit ako nangihina. Nako, 170 pesos per kilo. O, ayan ang mga kasangbahay ngayon. Alam nyo na po ang presyo ng ating mga pangunahing bilhin dito sa Bernabe Market in Parañaque City. At syempre, meron tayong mga pasasalamatan lang lalamang. Ano? Unahin na po natin itong si Kapitan De Lima Chances Jr. At syempre, si Mayor Edwin Olivares ng Parañaque City. At syempre, ito yung ating mga mothers. Pati na rin si Kuya nagpipicture, hello. Tapos itong ating mga friendly vendors dito. Ayan, oh, hello po. Yes, I love it. Mga kasangbahay, ako po muli si Kikay. At dito pa rin po ang Palengke Price Watch dito lang sa Good Morning. Kuya, balik sa iyo dyan sa bahay. Alright, thank you so much, Kikay. Live na live po yan mula sa Bernabe Market sa May Parañaque. Mga kapatid talaga, no? Natawa rin ako. Kikay talaga. Hindi Oo. sa akin ang galing yun lahat. Baka mamaya may magsabi ang sasama namin. Hindi sa amin galing po yun. Oo. Okay, Doc. At usapang, Pangkalisugan. yun. Napapansin nyo ba? May mga nagsasabi kasi na pag malamig, masakit daw yung mga tuhod nila. Oo. Matatanda. Diba? Madalas yan ang sinasabi. Yun yung sinasabi nila. Before, meron ako nakita na parang article before, sabi niya, it's because of yung increase in barometric pressure daw sa atmosphere. Parang ang nangyayari is yung fluid will go inside your knee because nga mas mataas yung pressure sa labas. So naghahanap sila ngayon ng pupuntahan. So the fluid goes inside the knee, namamaga daw. But a recent study which they did in Australia, sabi nito, unlock yung phone ko. Ayan. Sa the George Institute for Global Health. Akin pala yan eh. Correct. Sabi ni Attorney George Institute for Global Health, according to Professor Chris Maher, the belief that pain and inclement weather are linked dates back to Roman times. So dati pa daw, yun na yung sinasabi nila. Pero ngayon, nag-research sila, nagsama sila ng mga 1,000 pasyente na merong back pain, tsaka may arthritis. And then they checked, talaga bang may association yung weather dun sa pain ng mga pasyente? Ngayon ang nakita nila, nanonotice lang ng mga pasyente yung pain nila kapag mas malamig or iba yung weather as compared sa pag mild and sunny yung weather. Parang mas you feel, in essence, the gloomy the weather,
lalo mong nafe-feel yung mga aches Pains. and pains mo. But if the skies are blue and it's sunny and everything, kahit may pain ka, hindi nila masyadong napapansin. Now, how did they do the study? Yun nga, nag-enroll silang 1,000 patients, then they checked yung weather a week before and another week after during the time that they did the study, and yung temperature nun ranged from about 5 degrees to 32 degrees Celsius. So, kita mo na malamig at saka mainit, no? And then they noticed nga yung complaints ng mga pasyente. And what they found out was, hindi siya, in essence, hindi siya related. Yung pag malamig, mas masakit. Pag hindi malamig, hindi masakit. It's just that nga, mas nafe-feel siguro ng mga pasyente, I guess because of the gloominess din. Pero in essence, yung frequency or yung number of times na may pain is the same whether it be cold weather or whether it be hot. So, they've already discounted this fact. So, ngayon, parang gusto ko lang sabihin sa mga pasyente na kasi nagiging psychologic din eh. May mga sinasabihan nga ng mga pasyente, you know what, the brain is very powerful. So the power of suggestion, nandyan talaga. Yes. So Pag parang, sinabi ng brain, masakit kahit hindi. oo, kahit hindi. Yung tipong, naku, papasok ako sa malamig na opisina, no? Sasakit na Sasakit naman ang ulo. tuhod ko. Oo, correct. Or sasakit ang ulo ko, yung mga ganyan. May mga ganun talaga na parang suggestion, tapos nafe-feel mo tuloy kasi yung psychologic na effect nandoon. Now, ang gusto ko yung ipahatid sa mga pasyente natin, wag na nating isipin ganun. Kasi kumbaga parang ang nangyayari nga, because our brain is very powerful, masyado nating ini-imbibe or masyado nating ini-imagine na malamig ngayon, sasakit ng tuhod ko ngayon for sure. Ayun talaga ang mangyayari. Correct. Dapat lagi nating iisipin, I will feel good today, I will feel better today. Although I will not discount the fact that when you wake up in the morning, your joints are stiff. Obviously, because one, natulog ka ng ilang oras, so hindi mo masyadong ginagalaw yung joints mo. And obviously, earlier in the morning, mas malamig talaga yung temperature. So, sinasabi ko sa mga pasyente, para lang yung naglagay ka ng baka sa freezer. Patigas siya. So, pag nilabas mo siya, mag-thaw out na yan. So, as the day progresses and you start moving your joints, less na yung stiffness. Now, it's different. Pain is different from stiffness. Kaya lang ina-associate na ng mga pasyente yung pain sa stiffness. So, kumbaga parang nangyayari, hindi ko magalaw, masakit. Pero masakit ba talaga? O stiff lang? Parang ganun. So, in essence, pag malamig, there's more cramping, nagsishiver tayo, kasi malamig eh. So, maybe that's why they're feeling the pain. But it's really, ayun na nga, this study has proven na it's not really related to the weather. So, And probably because kapag umuulan or malabig sa labas, hindi ka masyadong lumalabas. Madalas sa bahay ka lang. Diba? So mas yun nga, tulad sinabi mo, baka mas nasi-stiffen yung mga muscles mo na associated Walang sa pain. ginagawa. yung wala kang ginagawa, tapos yung parang ang gloomy-gloomy ng weather sa labas, pati yung pakiramdam mo ngayon, gloomy. Parang ganun. As opposed, yun yung sinasabi ko, that's why also I don't like rain. Because I feel damp. My spirits are dampened. I feel sad kapag umuulan. As opposed sa mataas na mataas yung araw, kahit tinatamad ka, kaya kong i-overcome yun. Yung pag umuulan, talagang pag tinamad ako, wala na. Diba? Bad weather. Kasi parang super bad weather. And if you really, okay, kunyari, meron ka ng sipon, masama ng pakiramdam mo, tapos ganun pa yung weather sa labas, mas lalo mo talagang nafe-feel eh. As opposed sa may sipon ka, pero mataas yung araw, parang nakakaya mo na you'll feel better. Uy, actually kasi meron din silang study doon sa sinasabi nila na it's all in the mind, yung seasonal affective disorder na pagka araw, happy ka, Correct. pero pagka maulan, gloomy ka rin. Ganun. That's why siguro nga na-associate nung body natin Tama, because of yung sinasabi mo nga, it's all in the mind. Correct, oo. Tama, may nakita ko rin yung study nito. So yan, mga kababayan, mga kasambahay. So tandaan po natin, again, yun nga, hindi po because malamig, aatakihin ka ng arthritis ngayon. And I don't know, lagi ko rin sinasabi, kasi ang dami ko nakuha, 20 years old, Dok, may arthritis ako, kasi pag malamig sa office, masakit yung tuhod ko eh. Parang, 20 ka pa lang may
may arthritis ka na. Ako nga, hindi lang ako 20, wala pa akong arthritis. Diba? So, parang, arthritis is basically not just because nagkakaroon ka ng konting joint pain, may arthritis ka na. It may be because nga you're sitting for a long time, di mo ginagalaw yung joint mo, nagsistiffen siya. But it's nowhere near arthritis. Pero I was wondering if this is related also kasi this is not joint or muscle pains. Ano yung sinasabi nilang mga na-operahan? For example, cesarean or yung may mga nalalagyan ng mga bakal sa loob. When it's cold, talaga nafe-feel nila yung pain. Alam mo, I Is that think true? psychologic din yan. Kasi in the first place, sinasabi ko nga sa mga pasyente, unang-una, yung may mga bakal sa katawan. Bago po pumasok yung lamig sa katawan, ang daming dinadaanan. May balat ka, may subcutaneous tissue ka, may taba, 3 may layers fascia, of skin. may muscle, bago pa yung bakal. So bago kumbaga yung sinasabi na nunuot sa laman na lamig, parang hindi, and honestly, also connected. honestly, it's not a very common complaint. Yun nga, yung mga pasyente na may complaint na ganyan, sinasabihan ko, next time malamig, isipin mo hindi masakit yung tuhod mo. Talaga? Tapos bumalik ka dito, sabihin mo sa akin. Kasi nung sa cesarean ko, nung bago-bago pa yung pag malamig na sumasakit. So it's all in the mind. I think it's something that people have put in your mind. People have suggested to you. So one time or another, narinig ko yun. Correct, narinig mo sa lola ng kapitbahay ng tito mo. Yung mga ganon. Alam mo correct. Yesterday, may pasyente dumating. Sabi ko, so what brings you to my clinic? Kasi may nagsabi sa akin, may frozen shoulder daw. Sabi ko, bakit ko naman papakinggan yung sinabi nung nagsabi sa'yo? Sabi ko, ano bang nararamdaman mo? Yes, oo. Diba? Sometimes it's like that, na parang they just suggested to you. Ikaw naman, oo nga. Diba? May mga ganyan na moment. So sometimes it's really, I don't know, don't think about it until talagang, okay, I will not discount the fact that fine, there may really be some people who feel it at that time. Pero subukan natin, katulad ngayon. Kasi yan, yung cesarean. Sige, ilang years na naman si Neo But then again, the thing is, if it's really related to the cold, hanggang ngayon ba nararamdaman? Hindi na, not anymore. So, because maybe the sugat is healed already. Exactly. Kasi yun din parang sinasabi ng mga iba na ilang taon na nafe-feel, is it that or is it you're just thinking that? Diba? Kasi pwede rin yun So wag natin sisisihin ang panahon, ang weather. Kung tayo may mga... Isipin nyo na lang sa radyo, napakalamig doon. Bakit si Tito John hindi nag-reklamo? Sobrang lamig Malay doon. nyo. Correct. Bakit hindi sumasakit ang kasukasuan doon? Oo. So again, the weather is not to be blamed. Parang kanina, hindi ka gustuhan ng Diyos, yung kagustuhan mo yun. So the weather, wag din natin siyang sisihin. Kawawa naman si weather. Lagi na lang siya. Lagi na lang siya. Diba? Alright. So there, wag po nating sisihin ang panahon. Ayun. Maraming salamat siyempre kay Doktora. Doktora. From usapang pangkalusugan, Dr. punta Janice. naman tayo dito. Naniniwala naman tayo lahat na tayo may mga abs. Hindi nga lang develop sa karamihan. Correct. Kasi hindi tayo Flabs. Yung iba flabs. Siya yung iba. Ab lang. Nag-share siya Buti nga yung Collective. yung iba flabs. Mga diba? ganon. Madami. Pero ito naman, meron akong papakita sa inyo para ma-develop yung ating mga abs, diba? Abs and Sample core nga, workout sample. sa atin. Mamaya papakita ko nga sa inyo sa ating Fitness 101. Today is Tuesday, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating ab workout. And for today, tuturuan po namin kayo ng exercises for our lower abdominals. Okay, let's start. Ang unang exercise ay tinatawag na leg raise. So, i-raise lang po ni Sarah ang kanyang legs. Okay, and then ihahang pagbaba. Okay, up. So once again, kasangbahayang exercise na ito ay good for our lower abdominals. You may do this exercise for about 10 to 15 repetitions, at least 3 sets. Ang ating second exercise ay tinatawag na flutter kick. So basically, i-alternate lang ni Sarah ang kanyang legs. So once again, this exercise is good for our lower abs. Ang ating third exercise, once again, ay gagamit tayo ng decline bench.
So ang tawag naman po dito ay reverse crunch. So kahapon, kung mapapansin nyo po, ang kanyang paa ay nandun sa kabilang dulo. This time, nandito naman po siya sa kabila. So focusing once again on our lower abdominals. Para po sa inyo na naghahanap ng intensity, you may add some weights on your legs. It's either a medicine ball or a small dumbbell. For our fourth exercise, ang tawag po dito ay Swiss ball jackknife. So, gumagamit po siya ng ball and once again, targeting our lower abdominals. You may do this exercise at least 10 to 15 repetitions, at least 3 sets. At para naman po sa ating last exercise for lower abs, ang tawag po dito ay hanging crunches. So this time, ihahang ko lang po ang aking katawan. So by lifting my legs, may exercise na po ang aking lower abs. Make sure lang po na yung katawan natin ay hindi nagsisway para po maramdaman natin ang contractions on our lower abdominals. Ang hirap, pero talaga kailangan ng effort para ma-achieve natin. Diba? Tulad nga ng sinasabi natin parati, kung gusto mo ng something, you have to work hard for it. Hindi mo yan makukuha ng instant. Hindi siya fulfilling pag hindi ka nahirapan. Oo nga. Parang wala lang. Oo, parang paggastos lang ng pera yan, di ba? Oo. Pag hindi sa'yo galing, pag hindi mo pinaghirapan, Wala wawaldasin lang. mo. Oo, waldasin Pero lang. pag pinaghirapan mo, talagang magtitipid ka, To the magkukuripot ka, centavo. diba? So, ganun din sa pag-exercise. Gusto mo na magandang body, sexy legs, diba yung mga ganyan, workout natin, paghirapan natin. Correct. Diba? So, Alam mo, natutunan ilang mo ba yun, minuto lang Atty. G? naman yan Ako, basta- everyday. Workout? Basta ako, it's in the mind. It's all It's in the mind. Si Atty. G, Sexy ako. I am a macho man. Sexy ako kahit anong Wala pa sabihin. kayo I sa am a abs nyo. macho man. I am a macho man. Hindi pa I am ka a ng macho abs man. ko. Ay, nakita niyo ba yun Wala sa tayong Facebook? pakialam. Nakita mo ba yun sa Facebook? Ito seryoso. Meron na nakitang post sa Facebook. Ang lalaki daw, pag tumingin sa salamin yan, kahit gaano siyang kajuba, ang feeling niya macho siya. Ang babae, kahit gaano kapayat, feeling niya ang taba-taba niya. Oo, ganun daw. Oo, ganun daw talaga ang Bali-baligtad. perception ng babae at Talaga? lalaki. Mga lalaki makapalang mukha. So ngayon, alam na natin, pag ginagawa ni Atty. G bago pumasok dito, dun sa salamin, di ba? Gumagano You are ng ganyan sexy, siya. you are macho man, Basta di ba? iisipin You are yan. guwapo. Ganyan ka-powerful ang mind, isipin nyo Correct. yan. Tsaka walang pakialaman lang. Sa mind Walang basagan ng trip. Sabi ni Atty. G, sa mind ko nag-e-exercise ako. Yun na yun, pwede na yun. May-effort ako sa mind Bakit ako ko. magpapaka-effort ng ganon? Pipikit ka lang, yun na yun. Ay, nako po. Oh, sige, Ano bang ating agahan ako, mag-exercise. Monica? Anong agahan? Kanin pa What's rin, for no? breakfast na? Dahil it's all in the mind naman, yung mga abs na yan at mga kung anik-anik na muscles, eh kumain na lang tayo, di ba? Huwag natin pigilan ang ating mga sarili. Kaya naman kasama natin ngayon ang ating mga magagaling na chef, si Chef Joyce. Good morning. And si Chef Rodney. Hello. Morning, Kuya. Ayan, Morning, welcome Monica. sa bahay po ni Kuya. Ayan, ano ang inyo i-prepare for us ngayon, Chef Joyce and Chef Rodney? Ngayon, i-prepare natin ang fish sisig. Fish sisig. Ay, masarap. Anong klaseng fish ang gagamitin natin? Dory. Dory. Kasi madalas pag nakakarinig ako ng Dishes. sisig na isda, madalas ang ginagamit tuna. Tuna. Diba? Tuna sisig. Tuna sisig. Oo, this time medyo iba siya, no? Dory yung gagamitin natin. Yun, di ba, i-prepare mo, Chef?
Siya na po ang nagluto. Nagluto. Bali, ako na Combined po effort na lang ito. para isang Lutuan na masarap lang. lalo. Oo, correct. So ano ba yung mga ingredients natin bukod sa dory, chef? Okay. We have 500 grams of fish fillet cubes, 1 cup of flour, 1 tablespoon of secret sisig mix, 2 cups of clarified butter duck fat, and 1 cup of white onion dice, 1 and 2 cup red and green bell pepper dice. Ano pa? Yan na yun. Yun na yan. Yan na Tapos, lahat. Niluto natin muna yung fish, inuna natin. Frinay ba natin Frinay yan? natin yan, dinifried yan. Dinifry muna natin. Okay, ito na yung procedure natin, chef. Ano tong ating mini-melt? 1 tablespoon of butter. Okay. Sa hot pan. Sauté natin ng white onion. Generous yung amount, ha? Yes. Mixed bell pepper. May green and red. That's right. Oo, hahaluin lang. Tapos, yun yung fish. Ito na yung fish natin. Parang itsura siyang nuggets, no? Na parang nuggets. kinot into small pieces. Yes. Tapos, hinalo-halo lang natin. Lagyan natin siya ng Worcestershire sauce. Yun pala ang tamang pronunciation nun. Worcestershire. Tapos, lagyan natin siya ng secret sisig mix ni Nanay Ninette. Tsaka cayenne pepper to taste. Okay. Ano lang yan, tansya-tansyahan, no? Oo. Depende sa panlasa mo. Tapos, halu-haluin lang natin. Ayan na siya. Yun na yun! Ganun na siya kabilis! Tapos na siya! Tapos, meron siyang sour cream sa ibabaw. Sour cream! Tapos, merong dip ba yun? Ano yung parang katabi niya, chef? Ito, actually, gumawa si Ate Joyce, ni Chef Joyce ng creamy munggo. Munggo. Ito ba yun? Ito yun. Isa pang dish pala yung prepare nyo sa amin. Tapos meron tayong chicken roll. Chicken roll na maraming gulay. Para talagang slim na slim ka. O, di ba? Si Angel po mahilig sa gulay. Pero titikman po natin yan mamaya. Ayan. Ano po tawag dyan sa dish na yan? Chicken roll. Chicken roll po. Chicken roll, okay. Tapos meron din tayong sausawan. Ano yung sausawan? Parang tomato-based ba yun? Ano po siya? Maanghang po talagang pampagana sa'yo. Oo. Para sa'yo yan, ha? Bakit po yung gulay sa akin yung binibigay? Alam niyo po ba na mahilig ako sa gulay? Hindi, yung munggo. Oo, yung munggo, mahilig ako dyan. Di ba gulay din naman yan, mga chef? Mamaya titikman natin yan. Soup natin ng creamy munggo. Oo. And pati ba tong rice kayo nag-prepare? Parang kakaiba siya eh. Rice siya, anato rice siya. Anato rice. Anato rice. Ano ibig sabihin ng anato rice? Isa siyang herbs yun ng parang anato seeds. Tapos para siyang flavor, no? Flavor yan. Nung kanin. Parang, Akala ko isang parang variety of rice rice lang siya. din siya. Okay. Tapos yung kulay niya, talagang yan yung kalalabasan niya pag ginawa mong anato, yellowish. Parang Java rice kasi Parang itsura. Java rice. Correct. At bukod dyan, meron pa kayong prepare na inumin sa amin. Pakita mocha. natin. Ayan, look at that. Mixed mocha and brown coffee. Diba? Nag-mix na po. Di ba kompletong-kompleto, may pambara at may pantulak all in one. Kaya naman maraming salamat po Chef Joyce and Chef Rodney. Sa mga gusto pong makakuha ng mga recipes ninyo, sino po ang dapat kontakin? Paano po kayo makukontak? Numbers niyo po? Go ahead. Pwede niyo po kayo contact si Nanay Ninette po. At sa si Chef Rodney din po, pwede, anong number po, Chef? Ayun, nakalagay na sa screen. May number na ako dyan, tsaka yung Facebook. Social media accounts. Yes. Ayan, i-follow nyo lang siya sa chef_Rodney sa Instagram, pati ba sa Facebook, yan din ang pangalan mo. Ayan, Rodney Depano. Meron pa kayong gustong batiin? Binabado ko yung mga kaibigan ko dyan, tsaka yung friends ko. Same lang yun. Yung family ko, laging nandyan sa akin. Nanonood sila ngayon. Tsaka si Nanay Ninette, wala siya ngayon. So, mamaya magkita-kita tayo dyan mamaya, Nanay Ninette sa school. Yun naman. Ikaw, Chef Joyce. Si Nanay Ninette po ay nag-prepare ngayon para sa 1,000 kids na ilo-launch ngayong araw na to hanggang 27 po.
Nasa school po siya ng Taguig sa Mount Moriah. Oh. Opo. So, kahapon pa kami actually nag-prepare. Hanggang 27 bali 3 days po yung launching ng 1,000 kids. Oh, ano po ito? Libreng pakain sa mga bata? Libre po, tsaka tinuturuan po sila ng paano magluto, mag-plating para hindi na sila lalabas pa. Oh, no. Sa bahay na lang. Actually, same menu ang prepare namin mamaya para sa 1,000 kiddie chef para dun sa Taguig sa Oh, school. nice. Napakaganda naman pala ng ginagawa ni Nanay Ninette. Anyway, maraming salamat po again, Chef Joyce and Chef Roddy. Hope to see you again in the future. Yes. At ngayon po ay kakain na kami. Yes, Thank you so much. Nasa naman si Angel? Bagay pa naman sa kanya itong mga pagkain. Angel! Good morning! Yeah, you know, it's Tuesday today. Dahil kasama natin, di ba? Sumundo ka Si pa Ma'am naman Beth. Of course! Kaseksihan. Upo ka muna, Ma'am Beth, bago ka tayo introduce. Siyempre. Dancing queen. Ay, wow! Di ba? Sabi ko na nga, since it's Tuesday today, makukompleto ba ang ating Tuesday kung wala si Ma'am Beth? Yes. Of course not! Di ba? Good morning, Ma'am Beth! Kuya, good morning, Atty. George. Good morning. Yan. Of course, sa mga hindi pa nakakakilala, si Ma'am Beth po ay taga-SSS. Public Affairs Office po ng SSS. Good morning. Oo. At saka sa kabilang buhay, sa other life niya, siya po ay Zumba Queen. Oo, correct. Oh, 'di ba? Pero syempre tatrabaho muna tayo, Ma'am Beth, 'di ba? Tatrabaho muna tayo kasi may mga magkukonsulta po tungkol of course sa SSS. Unahin na po natin via text message, Ma'am Beth. Si Kiko de los Reyes mula Marilao, Bulacan. Ang kanyang katanungan, Ma'am Beth, paano po malalaman kung nahuhulugan po ng tama ng employer ang SSS ko po? Paano po ma-check ang contribution online? Yes, oo. Para, meron tayo kasi yung website na maglalag siya doon ng www.sss.gov.ph. Tapos, kung hindi niya maano yung password, pwede siyang mag-email sa member_relations@sss.gov.ph. And then from there, talaga makikita na niya kung bibigyan siya ng password, updated gagawin, yung paghulog ng kanyang employer at kung magkano na from the time he started Employment maghuhulog. history, contribution, loan balance. Madali lang naman yan parang nag-online lang sila sa Facebook. Okay, eto naman, dumako naman tayo sa isa pang katanungan via FB page. Siya po ay taga Olongapo City, Ma'am Beth. Ang kanyang katanungan, siya po ay si Miss Jenny Termudo. Ang kanyang katanungan, gusto ko po sana mag-apply for salary loan. Ano po ba ang requirements po at ano po ang tamang proseso? Yes, so hindi natin na-discuss salary loan. So, dapat naka 3 years. Tapos dun sa 3 years na yun, yung 6 dapat actively yung month na yun. Halimbawa, ngayon ay sa nung last year dapat may 6 siyang hulog from July to December 2016. 6 months. Pwede na siya 6 months na active na contribution. Bago yung month ng filing. Oo. Tapos from there, paano niya malalaman kung magkano yung pwede niyang i-loan? Sa salary credit, halimbawa hindi nidid, ang sweldo niya is 15. So, 15,000. So, depende sa kanyang monthly salary. Okay. So, ganun naman pala. Okay. Ito naman po, Ma'am Beth, meron tayong katanungan via text message pa rin. Siya po ay taga San Pablo, Laguna. Siya ay si Mary Jane Perez. At ang kanyang katanungan, good morning po. Nag-apply po ako ng SSS ID last 2015 pa po. Pero hanggang ngayon po, hindi pa rin na ipapadala sa akin. Kailan ko po ba mag-apply ulit? Salamat po. Hindi na, Angel, baka kasi pwede naman niya pumalik dun sa branch kung saan siya nagpa-ID, baka Follow up nag-return niya. to sender na yan. Baka mali yung Bumalik na. address, may mga ganun Karamihan pagkakataon. mali address. Pero pag Walang once nag-apply tatanggap ka sa na bahay. ng SSS ID mo, hindi mo na kailangan ulit mag-reapply, di ba? Kung totally nawala na siya, Oo. kaya lang magbabayad na siya ng 300 plus Oo. affidavit of loss. Oo. Pero pag ganito naman, Hanapin mo na, baka Hanapin mo na. balik lang sa kung saang branch siya, yan, taga San Pablo, Laguna siya, Ma'am Beth. So doon siya pumunta. Check niya baka nag-return to sender. Okay, Ma'am Beth, meron pa ba tayong mga bagong announcement tungkol sa SSS Bali yung contribution? ating loan restructuring program na matatapos by April 27, 2017. So ito yung mga naapektuhan ng mga kalamidad at ang mga may mga delinquency sa loan, calamity loan.
salary loan. So ito yung pagkakataon para maka-avail sila, para maalis yung penalty, kokondo ng penalty, tapos babayaran nila in installment o restructure kaya ang tawag. Okay, sige. Ma'am Beth. Ma'am, may pabilis lang. Diba, igagrant na Yung Ma'am Beth, yung 1,000 muna. Yes. Ano yung retroactive, January? Yes, January. Pero papamigay, February. By last week ng February. Ayun. So, alas makakuha sila ng 2 buwan. Yeah. 2,000 kaagad yun. Ang pangalawang tanong ko, meron kasing legislation, may batas eh. Merong panukalang batas. And yet, merong order ng ating Pangulo. Paano yun? Bakit kinakailangan ng batas? Tapos merong executive order ng ating Pangulo. Ang board, ang SSS board. Oo, kasi ang wala kaming sariling charter talagang dadaan sa Sa Congress. Congress, tapos Senate, then kay President. Ayun. Hindi tulad ganun doon isang naman. agency, sarili nila yung charter. And then last na question, yung pagtaas ng premium, Yun. ng contribution, more or less mangyayari By Ma'am Beth, May. Yun. Ayun. Malinaw na Liwanag. malinaw yan, of course. Bayad ka na daw. Oo. Kay Ma'am Beth. Ma'am Beth, contact information po ng SSS sa mga may mga gusto pa pong Katanungan. katanungan. Para sa karagdagang impormasyon, pwede tayo tumawag sa 920-6446 hanggang 55 o yung 917-7777. Alright, maraming salamat po sa inyo, Miss Beth Soralvo of SSS, ang ating Senior Communication, Analyst ng Media Thank you, Affairs ng thank you, SSS. Angel. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Beth, and see you again, God willing, next Tuesday for another SSS Concerns from our Kasangbahay. At syempre, balikan muna natin si Kikay mula sa Bernabe Market sa Parañaque City. Kikay! Good morning, Kuya, at good morning po ulit sa inyo dyan, mga kasangbahay, at hello sa inyo dyan, Attorney G, Doc Janice, Angela, Monica, at syempre lahat na rin dyan sa itaas. Nako, good morning. Napakasarap ng hangin dito dahil umulan, at para na rin sa ating mga kasangbahay na pupunta dito sa Bernabe Market. Mag-ingat po kayo dahil madulas po ang ating mga daanan. Sana wag kayo mabiktima tulad ni Kikay. At syempre, once again, gusto ko po magpasalamat sa buong pamunuan nitong Bernabe Market sa pangunguna po ni Kapitan De Lima Chanzes Jr. at syempre si Mayor Edwin Olivares ng Parañaque City. At syempre, yung ating Mothers Club doon sa kanilang assistants. Ayan yung napakagandang Mothers Club. Oo. Tapos syempre, gusto ko na rin batiin ng happy birthday ang ating mahal na producer na si Ivy. Ayun, nagtatago kasi daw, bata pa daw siya. Oo, yan si Ivy. Happy birthday, Ivy! We love you! At syempre, mga kasangbahay, ako po si Kikay. At ito pa rin ang Palengke Price Watch sa Good Morning, Kuya. Balik sa iyo dyan sa bahay. Maraming salamat, Kikay. Ingat ka dyan mula sa Parañaque, sa Bernabe Market po yan. At napakalinis, napakaayos at mukhang napakadaming paninda doon sa Bernabe Market na yan. Ayun. Attorney G, batiin ko lang yung tita ko na since nasa South yan si Kikay sa Parañaque, yung tita ko naman all the way from Las Piñas na nanonood sa atin. Si All Tita the Chiquit way. Fernandez. Si Mother Earth. At saka si Mother Earth, of course. Lagi nanonood yun. Pwede bang bumati? Wait lang, saan ako? Ay, Ano? Babating Ikot-ikot. ko yung asawa ko, 10 years na kami sa Friday. Yun naman pala talaga. Happy anniversary! Live forever. Live forever. Ayan. At syempre mga kasabay, atin mo nang babalikan ang ating pupuntahan sa kabila. Nandiyan po sa ating radyo si Tito Jo at si Tita Beth. Hi! Magandang umaga Dami muli sa inyo pagkain dyan. nakita ko. Munggo. Sisig. Pwede ba ito ka, Tito Jo? Si Tita Angel ba nakapagsalita pa? Oo naman, di ba ikaw ako pala nasa yan. start? Yung masarap, yung Oo, yung rap. Masarap yan. Imbitado ba kami dyan? Kasama kayo dito. Naman yata. Sabi nila, Tito Jo, kahit di kayo ni-invite, pumupunta ka eh. I-invite ka pa ba? Iba, kailangan siyempre, pa ba ng kaya nga invitation? nagpapa-invite na ako para sigurado. Ay, sige Tita Come on Beth. down, come on Ay. down. Paalam na ikaw. Sige, Paalam na ikaw. thank you ah. La 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 la